Maingay ang electric fan sa maliit na opisina. Amoy kape at tinta ng lumang printer ang sumisigaw sa hangin. Nakatungo si Tristan de Vera sa mesa. Pawisan, pilit tinatapos ang encoding na parang ayaw sumunod sa gusto niya. Dumating si Elena Ramirez. May dalang makapal na folder, maayos ang suot, simple pero disente ang tindig. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Tristan, ang tagal mo na riyan," sabi ni Elena. Bahagyang nakahalukip-kip. "Hindi ka pa ba tapos?" Napakamot si Tristan ng batok. "Medyo nahirapan ako sa encoding," tugon niya. "Alam mo namang hindi ako ganun kabilis sa computer." "Excuse na naman," wika ni Elena, may kalahating ngiti. "Hindi ba sabi ko, practice lang yan? Kung araw-araw mong gagawin, bibilis ka rin." Napayuko si Tristan. Hindi kasi ako tulad mo. Nakapagtapos ka ng kolehiyo. Oo, ako hanggang vocation na lang. Kaya minsan, nakakahiya." Lumapit si Elena. Inilapag ang folder. Tinitigan siya ng diretsyo. "Hoy," wika niya. Malumanay, pero buo. "Tigilan mo nga yung drama mo. Hindi ko tinitingnan yon. Ang mahalaga, marunong ka magsumikap. Sapat na yon." "Pero, iba pa rin, Elena," bulong ni Tristan. "Parang kulang." "Kung kulang, punuan mo," sagot ni Elena, walang pasikot-sikot. "Hindi kailangan ng diploma para magsikap. Minsan tapang at tiyaga ang puhunan." Dahan-dahang umangat ang tingin ni Tristan. May hiya pero may bahid ng pag-asa. "Ikaw lang yatang nakapagsabi niyan sa akin ng harapan," aniya. Kasi naman, puro ka nega," tugon ni Elena at bahagyang natawa. "Paano ka asenso kung ganyan ka?" Napangiti si Tristan. "Baka kailangan ko lang ng tagatulak." "Arte mo? Pero sige, tutulungan kita. Basta, tutulungan mo rin ang sarili mo." At doon, tila may kumislap na maliit na ilaw sa pagitan nila. Hindi pa apoy pero sapat para magpainit ng malamig na kwartong iyon. Sumunod na mga araw, natural na nagkakasabay-sabay ang mundo nila. Kapag tanghalian, parehong nauuwi sa karinderya sa kanto ang kanilang hakbang. Kapag uwian, magkasabay palagi sa jeep. Braso sa braso, si Tristan laging humaharang kapag biglang preno. Si Elena ang laging madaldal at promotor sa mga biro. "So, ilang taon ka na dito sa kumpanya?" tanong ni Elena habang nilalaro ang kutsara at tinidor sa plato ng tapsilog. "3 na," sagot ni Tristan sabay subo ng kutsara. "Kung tutusin, di pa rin ako umaangat. Clerk pa rin, taga-encode, taga-ayos ng dokumento." "Bakit hindi ka mag-apply for promotion?" mabilis na tanong ni Elena. Umiling sa Tristan. "Kulang nga ako sa diploma, hindi ba? Sino bang kukuha sa akin?" Di sarili mo. Huwag kang umasa lang sa papeles. Minsan, ipon ka ng puhunan." Napatingin sa Tristan sa kanya ng mas matagal. "Parang ang dali pakinggan kapag ikaw ang nagsasabi." "Dahil ginusto kong paniwalaan yan. At dahil gusto kong paniwalaan ka," sagot ni Elena. Hindi yan love confession, pero may bigat ang bawat salita. Nagkangitian ang dalawa matapos magtama ang kanilang mga mata. Ilang gabi, nauuwi sila sa mahabang kwentuhan. Minsan sa waiting shed habang umuulan, minsan sa mini park sa tapat ng barangay hall. "Si Papa ko, jeepney driver," wika ni Elena isang gabing malamig ang hangin. "Si Mama, mananahi. Laking sakripisyo ang pagpapalaki sa akin. Pangarap ko ngang makapagtrabaho sa malaking kumpanya, pero mas gusto ko pa rin magtayo ng sarili kahit maliit. Gusto kong magkaroon ng matatawag kong sa akin." "Nakakabilib naman kayo. Kayo ng mga magulang mo. Halatang matitibay," tugon ni Tristan. "Sa amin, maaga akong tumigil sa pag-aaral. Kailangan kong tumulong sa bahay. Tatay ko, tricycle driver. Nanay, tindera sa sari-sari store. Akala ko, okay na ako sa kung ano lang. Pero ngayon, parang ang liit ng tingin ko sa sarili ko kapag ibang kasama ko. O kaya kapag katabi kita." "Wag mo ko o silang gawing sukatan." "Teka, ba't ka ba nagsusukat?" sabi ni Elena, bahagyang umiti. "Hindi mo kailangan mas mataas o mas mababa. Kailangan kong makita ka na lumalaban." "Natatakot ako nun.
pag-amin ni Tristan. Hanggang ngayon siguro, minsan natatakot pa rin. Lahat naman natatakot, sagot ni Elena. Ang tanong, tatakbo ka ba palayo o tatakbo ka kahit nanginginig papunta sa pangarap mo? Napahalakhak sa Tristan, bahagyang umiling. Sige na nga, tatakbo ako nanginginig papunta sa pangarap ko. Ayan, good choice. Ani Elena, sabay abot ng kamatis sa kanyang paper plate. Ikaw na rin ang magbayad ng lunch ko sa susunod. Loko. Natatawang tugon ni Tristan. Sige, kapag nagkabonus ako. Lumalim pa ang pagkakaibigan nila. Nagsimula ito noong minsang yayain ni Elena si Tristan na magpunta sa National Museum. Pero nung araw na yon, kung saan-saan pa sila napadpad. Sa Free Museum Day, nagpanggap silang art critics. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, pag-uusap at pagtukla sa sarili at mga likhang obra, ay nagpahinga sila sa Luneta. Nag-food trip din sila sa mga street vendor doon. Nagsimula na rin silang magsimba tuwing linggo. Nagkakatitigan sa panahon ng Peace Be With You at biglang nahihiyang maghawak ng kamay na parang bagong magkaibigan. Pagkatapos ay pupunta sila sa parke. Kwentuhan halos magdamag habang sa kanang kamay nila ay mayroong ice cream. Alam mo, pangarap po talagang magtayo ng negosyo, wika ni Elena habang pinupunasan ang tulo ng ice cream sa cone. Negosyo? Dapat ang dami mong puhunan. Ungot ni Tristan, nakakunot ang noo pero nakangiti. Puhunan? Wala ngang ipon? Pero may ideya ko. Gusto kong magsimula sa maliit. Online muna tapos pag kumagat, magrenta ng maliit na pwesto. Reselling, packaging, kung ano man ang pasok sa pondo. Parang imposible. Ani Tristan, nakatingin sa mga ilaw ng poste. Pero kapag ikaw nagsasabi, parang kayang subukan. Tama, pwede mo rin subukan. Balik ni Elena, diretso ang titig. At kung pwede, bakit hindi ngayon? Napatawa si Tristan, parang batang nahuling nagpapakitang tapang. Kailangan ko munang mag-ipon ng lakas ng loob. Sa ganitong paraan sila nahulog sa isa't isa. Hindi madramang tadhana, hindi rin ang granding harana. Mga murang tapsilog, lumang jeep, free museum, at ilang ice cream ang tumahi sa pagitan nila. At sapat na yon para sa kanilang dalawa. Noong mga oras na yon, alam nila sa sarili nila na meron ng espesyal na namamagitan sa kanila. 3 buwan silang nag-date hanggang sa sinagot na rin ni Elena si Tristan kalaunan. Isang hapon, naglakad sila sa parke. Hindi ganun karami ang tao. May nagbabadminton sa gilid, may batang hinahabol ang lobo. Tahimik si Tristan, tila may binubuno sa loob. May tanong ako, wika ni Tristan sa wakas. Ano yon? Tanong ni Elena. Kung sakaling magkamali ako, aniya, mabagal ang bawat salita. Halimbawa, hindi ko maabot ang pangarap mo o yung pangarap ko na rin, tatanggapin mo pa rin ba ako? Tinitigan siya ni Elena. Seryoso, walang pakyut. Kung mahal kita, tatanggapin kita. Hindi dahil sa abot ng pangarap, kundi sa pagsusumikap mong makarating doon. Halos manginig ang labi ni Tristan. Minsan kasi hindi ko maintindihan kung bakit mo ako pinipili. Ang daming mas magaling, mas may kaya. Hindi ko naman kailangan ng perpekto. Ang kailangan ko yung totoo. At ikaw yon. Tumahimik ang mundo. Dahan-dahan, nagtagpo ang mga labi nila. Hindi yun matagal, hindi rin mababaw. Sakto lang para kumpirmahin ang pag-ibig sa isa't isa. Sa sumunod na buwan, masaya at matino ang takbo ng kanilang relasyon. Kapag late si Tristan, may bantay saradong sermon si Elena, pero nauuwi rin sa tawanan. Kapag naman masyadong seryoso si Elena sa trabaho, si Tristan ang magpapaalala. Tama na yan, kain na tayo. Nagkaroon ng mas magandang oportunidad si Elena, kaya naman lumipat na siya ng ibang trabaho. Naisip ni Elena na okay din yon, lalo na kung itutuloy nila ni Tristan ang magandang nasimulan. Isang Sabado, nagkita sila sa plaza. Bit-bit ni Elena ang notebook na puno ng plano. Naglista ako, pwedeng mag-resell ng school supplies o packaging materials. Ako sa marketing, ikaw sa inventory. Online muna bago tayo magrenta. Sigurado ka?
Tanong ni Tristan. Sigurado ako, tugon ni Elena. Mas mabuti kung magkasama tayo. Tumango naman si Tristan. Sige, subukan natin. At yun nga ang unang napagkasunduan nila. Hindi pirma sa papel, kundi sa tiwala sa isa't isa. Mula noon, tuwing may free time ay palagi silang nagkikita para ayusin ang maliliit na detalye. Maghahanap ng supplier sa palengke, magbibilang ng puhunan, at mag-iisip ng pangalan para sa online shop. Simpleng plano lang sa umpisa, pero bawat tawanan, bawat sablay, at bawat tagumpay na maliit ay nagdadagdag ng lakas na tiwala sa kanilang dalawa. Para bang hindi lang negosyo ang tinatahi nila, kundi kinabukasan na rin. Mabilis na lumipas ang isang taon. Sa dami ng pinagsamahan ni Tristan at Elena, puyat sa pag-aasikaso ng mga orders, tawanan sa simpleng kainan, at mga pangarap na sabay nilang tinatahi. Parang natural na lang ang susunod na hakbang. Wala nang engranding sorpresa o matagal na pagpaplano. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng lugaw sa gilid ng kalsada, biglang nagsalita si Tristan. Elena, magpakasal na kaya tayo? Aniya, diretso at walang paligoy-ligoy. Natigilan si Elena pero agad ding ngumiti. Kung sigurado ka, sigurado na rin ako. 2 buwan lang ang lumipas at sa isang simpleng seremonya sa harap ng pamilya at ilang kaibigan, ikinasal sila. Walang bonggang handaan pero sapat na ang mga ngiti at palakpak ng mga taong nagmamahal sa kanila. Sa araw na yon, walang hanggan ang tuwa nila at todo pasasalamat si Elena dahil natupad na ang matagal niyang dasal. Maayos ang mga unang 5 buwan ng pagsasama ni Elena at Tristan. Palagi silang nakasuporta sa isa't isa. Tuwing umaga, ipagluluto ni Elena ang mister para sa almusal at ipaghahanda ng baon sa opisina. Mauunang pumasok si Tristan sa trabaho at maya-maya lang ay si Elena naman. Bago pumasok, hindi nawawala ang halik at yakap ng mister na para bang ito ang reward ni Elena sa pag-aasikaso sa kanya. Subalit lumipas pa ang 3 linggo, dumalaw si Elena sa dating opisina nang hindi nagsasabi. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakayuko si Tristan sa isang katrabaho. Nakahawak siya sa braso at masyadong malapit. Naglalambingan pang dalawa kung ano-ano ang sinasabi. Tristan? Malamig na wika ni Elena. Ano to? Agading kumalas ang babae. Gulat na gulat naman si Tristan. Nagbibiruan lang kami. Wala tong ibig sabihin. Landian na ba ang tawag sa biruan ngayon? Balik ni Elena. Nanginginig ang tinig. Napatahimik sa Tristan. Agad umalis ang babae dahil sa kahihiyan. Patawarin mo ako. Huling beses na to. Pakiusap ni Tristan. Mahina ang boses. Agad na umuwi si Elena at iniwan ang asawa. Sumunod si Tristan, pero tumigil din noong tuluyan ng lumabas ng building ang misis niya. Makalipas ang ilang oras, agad na umuwi si Tristan sa bahay nila. Todo ang hingi niya ng tawad habang ipinapaliwanag ang nangyari. Wala na yon, please, maniwala ka. Close lang talaga kami noon at hindi naman kami nagdalandian. Paliwanag pa ni Tristan. Matagal siyang tinitigan ni Elena bago huminga ng malalim. Namumugto ang mga mata niya. Sige, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, hindi ako ipinanganak kahapon. Kapag inulit mo yon, tapos na tayo. Tumango sa Tristan, halos bulong ang salitang salamat. Hindi yun lunas pero yun ang pasyang kailangang gawin ni Elena noong mga oras na yon. Kinabukasan, tahimik silang umuwi pagkatapos ng trabaho. Nagkita muna sila pagkatapos ay kumain sa labas. Umupo si Elena sa gilid ng kama. Pansin niyang tahimik at parang aligaga ang mister niya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Wika ni Elena. Natakot ako. Para bang buong buhay ko, hinahanap ko ang validation. Hindi mo kailangan kuhanin yun sa ibang tao. Hindi kita hinihinging maging perpekto. Sapat na sa akin na maging totoo ka. Sa gitna ng lahat, ang maliit na pangarap na negosyo, ang sugat na hinihilom at ang tanong na iniiwasan, pinili pa rin nilang magtabi. Sa opisina, nagbawas si Tristan ng mga biro, nagdagdag ng disiplina. Si Elena, mas maingat sa mga salita, pero hindi niya binawasan ng suporta kay Tristan.
May nakita akong bagong supplier online. Tingin ko, mas okay to. Pwede nating subukan. Hindi pa ngayon, pero mag-ipon tayo. Wika ni Elena isang gabi. Sige, sagot ni Tristan. Ngayon ay mas malinaw ang tinig. Ako sa inventory at ikaw naman sa marketing. Deal, sabi ni Elena, sabay abot ng kamao para makipag-fist bump. Kinagabihan, naghari ulit ang katahimikan sa kwarto nila. Magkatabi sila sa kama pero hindi magkadikit. Nakatingin si Elena sa kisame. Nakabukas ang cellphone na may draft ng listahan. Supplier, puhunan, target date, at sa tabi niya si Tristan. Nakatihaya, nakapikit pero halatang may gumugulo. Tristan, bulong ni Elena. Sagot nito at hindi naman dumidilat. Salamat kasi hindi ka umayaw. Salamat kasi kahit nadapa ka, bumangon ka. Pinatawad na kita. Bulong ni Elena para bang kausap ang sarili. Tahimik lang si Tristan. Pinili kong magtiwala ulit. Sana tama ang desisyon ko. Sana hindi mo sirain ang lahat. Salamat. Kasi kahit nagkamali ako, inaalalayan mo ako na maging maayos ulit. Sagot ni Tristan ang mas mahina. Nagtagal ang katahimikan. Sa pagitan ng mga hininga, may kasunduang hindi nagkasulat sa papel. Maaaring may kulang pa rin. Maaaring may tukso ulit na dumating. Pero ngayong gabi, nagkasya muna sila sa katotohanan. Nandito tayo at pipiliin natin to. Maagang bumangon si Elena nung umagang yon. Maaliwalas ang lahat para sa kanya. Ngunit paglapit niya sa sala, bumungad ang itsurang mistulang mini bodega. Kahon sa kahon, tape, bubble wrap at mga papel na puno ng listahan ng orders. Sa sahig, nakaupo si Tristan, pawisan at abala, pilit hinahabol ang oras. Dahan-dahan sa pag-tape, sabi ni Elena. Kapag masyadong mahigpit, mayuyupi yung box. Akong bahala, wika ni Tristan, tila gustong patunayan na kaya niya. Mas mabilis pa ganito. Hindi na sumagot si Elena. Inabot niyang marker at isa-isang sinulatan ang shipping labels. Minsan humahaba ang palitan nila ng salita. Minsan, ganito, maiksi pero may bigat. Hindi yun away, isa yung pahiwatig na magkaiba sila ng ritmo. Si Elena maingat, si Tristan mabilis. Si Elena planado, si Tristan dire-diretso. Break muna, kape tayo, sabi ni Elena makalipas ang isang oras. Sige, pero ilagay mo na rin ang pangalan ko sa label na to. Hirit ni Tristan sabay abot ng kahon. Para alam ng courier na ako ang nag-asikaso. Tayong dalawang nag-asikaso, sagot ni Elena ng mahinahon. Pero oo, sige, ilalagay ko ang pangalan mo. Napangiti si Tristan, parang batang nanalo sa maliit na laro. Sa mga ganitong sandali, nakikita ni Elena ang batang panloob ni Tristan. Ang bahaging nangangailangan ng palakpak, ng kumpirmasyon na sapat siya. Hindi naman yun kahinaan para kay Elena. Hindi niya yun dinaramdam. Hapon na nang matapos ang pack-out. Dumating ang courier at kinuha ang mga kahon. Habang isinasara ni Tristan ang pinto, nag-vibrate ang cellphone ni Elena. Hello? Apo, si Elena to. Wika ni Elena, naglakad papunta sa kusina. Good afternoon din po. Investor meeting po? Kailan? Oo, pwede po ako bukas ng hapon sa office niyo po. Sige po, pupunta ako. Investor? Tanong ni Tristan nang ibaba ni Elena ang cellphone. Kaibigan ni Pam? Sagot ni Elena. Sabi niya pwede raw tayong mag-consign sa isang maliit na chain ng convenience store. Gusto nilang marinig yung plano natin sa packaging. Kaya natin yan. Pero ako nang kakausap. Mabilis na wika ni Tristan. Napatingin si Elena. Pwede, pero alam mo namang ako yung mas sanay sa pag-pitch. Alam ko, sagot ni Tristan pagkatapos ay kumamot sa batok. Pero gusto kong subukan para naman hindi lang ako tagabuhat ng kahon sa paningin nila. Hindi ka lang tagabuhat, tugon ni Elena. Seryoso ang tono. Partner tayo. Alam ko, ulit ni Tristan, ngunit may bakas ng pagtatanggol sa boses. Pero mas okay kung ako ang haharap minsan. Para makita nilang may silbi ako. Tahimik na tumango si Elena. Sige, mag-practice tayo ngayon at yung investor, ikaw ang magpipitch. Nag-ayos sila ng mesa.
Humugot ng papel si Elena at nagsimulang magtanong na parang totoong investor. Sumasagot si Tristan, minsan tama, minsan sablay, at tuwing nagkakandautal, sumisingit si Elena para ayusin ang daloy. Okay, mas maayos na pero kapag natataranta, hinga muna at huwag mong sagutin ng mayabang. Diretso, simple at malinaw, sabi ni Elena makalipas ang 3 subok. Matapang ka magturo pero gets ko, salamat. Para sa ating dalawa to, kaya mo yan, sagot ni Elena at napalapit kay Tristan. Kinabukasan, planchado at malinis ang polo ni Tristan. Naka-blazer si Elena bilang backup. Sa elevator, mahigpit ang hawak niya sa kamay nito. Kinakabahan ka? Tanong ni Elena. Konti pero nandito ka naman, tugon ni Tristan. Pagharap sa investor, nagsimula si Tristan. Maayos, malinaw kahit may ilang sablay. Nang itanong ang margin, tumingin siya kay Elena na tumangulang. Kaya itinuloy niya. Matapos ang halos 1 oras, ngumiti ang investor. We'll try 2 branches first. Paglabas, agad niyakap ni Elena sa Tristan. Good job. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko magagawa yun kung wala ka. Sagot niya at huminga ng malalim. Sus! Biro ni Elena nang nakangiti. Ikaw ang gumawa nun. Tuloy-tuloy mo lang. Kinagabihan, kumain sila ng adobong baboy na nabili nila sa suki nilang karinderya. Nagkukwentuhan pa sila bago nagpakawala si Elena ng hindi basta-bastang tanong. Tristan, maingat na wika ni Elena. Dahan-dahan, ayaw niyang mawalan ng gana ang asawa. Kailan tayo bubuo ng sarili nating pamilya? Tumigil si Tristan, matagal na hindi nakapagsalita. Kinakailangan pang ulitin ni Elena ang tanong bago ito makasagot. Hindi ko pa alam. Gusto kong ayusin muna ang buhay ko. Gusto kong masiguro na sapat ako. Wala naman perpektong oras, pero gusto kong malaman na kung handa ka ng bumuo ng pamilya ay ready naman ako. Gusto ko naman, pero siguro hindi pa ngayon. Tumango si Elena. Sige, kung kailan ka magiging handa, maghihintay ako. 2 linggo ang lumipas, nakatanggap si Tristan ng tawag mula sa kaniyang magulang. Nadulas daw ang mamalita niya sa tindahan. Noong malaman nila yon ay agad silang nagpunta sa bahay nito. Habang nag-aalala si Tristan, si Elena naman ang nag-ayos at nag-asikaso sa matanda. Salamat, iha, wika ni Mama Lita. Swerte ka sa asawa mo, Tristan. Ngumiti si Tristan pero may halong hiya. Ilang araw matapos nun, ipinaayos ni Elena ang sirang shelf gamit ang sariling ipon. Pero nagalit si Tristan. Elena, anong ginawa mo sa shelf? Bakit hindi mo sinabi? Dahil kailangan na agad. Hindi ko na nasabi sa'yo. Gusto ko lang namang tumulong. Pasensya na. Ayoko magmukhang walang kwenta. Huwag mo nang isipin yon. Magkasama naman tayo rito. Asawa mo ko. Dumagsa ang orders matapos ang unang consign, kaya lumipat sila sa maliit na townhouse. Mas maayos ang sala, kusina, at may spare room para sa mga kahon. Mas makakahinga tayo rito, sabi ni Tristan, nakangiti kahit pagod. Sa unang gabi, nakahiga sila sa sahig dahil wala pa ang kama. At tanging electric fan lang ang kasama. Yumakap si Elena. Proud ako sa'yo. Dahan-dahan pero umaasenso tayo. Ngumiti si Tristan. Proud din ako sa'yo, kahit may kasamang sermon palagi. Tumawa si Elena. Ang mahalaga, natututo at kumikilos. Matapos mag-usap ng ilang minuto, ay doon na sila nakatulog. Ilang linggo ang lumipas, napansin nilang kinukulang sila sa oras. May mga araw na hindi na nalilinis ang kusina. May gabing hindi na nila naaayos ang sala. Isang hapon, habang nagbibilang ng resibo, nagsalita si Tristan. May suggestion sana ako. Kailangan natin ng tulong sa bahay. May pinsan si nanay sa probinsya. Naghahanap ng mapapasukan dito sa Maynila. Maayos yun, masipag. Pwede muna siyang tumira rito habang naghahanap ng trabaho. Kapalit ay tutulungan tayo sa bahay. Pinsan? Tanong ni Elena. Anong pangalan? Si Marla. Pamangkin daw ng pinsan ni nanay. Basta malapit yun sa amin. Mapagkakatiwalaan pa. Sige. Mabilis na tugon ni Elena.
Kung makakatulong, bakit hindi? May extra pa naman tayong kwarto. Sigurado ka? Tanong ni Tristan, parang nagulat sa bilis ng pagsang-ayon ng asawa. Of course, wika ni Elena. Kung pamilya mo, pamilya ko na rin. Makailang araw, dumating si Marla. Payat, mahinhin, may dalang backpack at isang kahon ng tinapay galing sa probinsya. Umiyak sa tuwa si Mama Lita sa tawag. Si Marla naman, halos hindi makatingin kay Elena sa hiya. Salamat ate. Ani Marla, mahina ang boses. Sabi ni tita, mabait daw kayo. Tatanggapin niyo raw ako kahit sandali. Walang anuman, sagot ni Elena. Dito ka na sa spare room. Kung may kailangan ka sabihin mo lang. Oo ate, maglilinis na po ako mamaya. Tugon ni Marla. Hindi mo kailangan magmadali. Sagot naman ni Elena. Magpahinga ka muna. Mamayang gabi sabay tayong kumain. Salamat po. Tugon naman ng babae. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Elena kung gaano kaayos kumilos si Marla. Tahimik, masinop, hindi pasikat. Nililinis niya ang kusina, hinuhugasan ng mga baso, at minsan ay nagluluto ng simpleng ulam. Madalas niyang tawagin sa Tristan na Kuya Tres o Kuya Tan, na hindi naman nakapagtataka, ganito sa maraming pamilyang Pilipino. Ang sipag niya, sabi ni Elena isang gabi habang nagliligpit ng pinggan. Masarap pa magluto. Sinabi ko naman sa'yo. Buti pumayag ka. Wika ni Tristan. Hindi lang pumayag, natutuwa ako na may kasama tayo. Parang nakakahinga tong bahay. Sagot ni Elena. Dahil umangat ang benta ng 2 branch, nagluto si Marla ng pansit at pritong manok. Nagbukas si Tristan ng isang mumurahing bote ng sparkling juice. Para sa unang 2 buwan ng consign, wika ni Tristan, nakataas ang baso. At para sa mga susunod pa. Para sa tiwala at para sa mga taong kasama nating kumikilos, dagdag pa ni Elena. Salamat po sa pagtanggap, ani Marla, at bahagyang namumula. Sana makabawi po ako sa pagtulong. Kasama ka sa bahay na to. Hindi ka bisita, pamilya ka, sagot ni Elena. Masaya ang kanilang hapunan. Nagkwento si Marla ng buhay sa probinsya. Pagtawid sa tulay para makarating sa eskwelahan, pagbiyak ng panggatong, at ang mama niyang sakitin. Nakinig si Elena, nagtanong, nagbiro. Si Tristan naman, minsang tumatawa ng malakas kapag may nakakatawang kwento si Marla. Sa isang punto, nagkatinginan si Tristan at Marla dahil sa sablay na sausawan ng patis. Nagtawanan sila. Napatingin si Elena pero wala siyang nakitang kakaiba. Natural na tawa lang sa pagitan ng magkakapatid ang pakiramdam. Pagkatapos kumain, nauna si Elena sa paghuhugas ng plato. Lumapit si Marla para tumulong. Si Tristan, nagbukas ng electric fan sa sala at inayos ang mga kahon. Marla, sabi ni Elena, kung may gusto kang matutunan sa business side, turuan kita. Baka makatulong sa'yo kapag nag-apply ka ng trabaho. Gusto ko po yun, ani Marla at tila nagulat. Salamat ate. Magtuturo ako ng basic listing at inventory, dagdag ni Elena. Para habang nandito ka, may dagdag ka ring skill. Salamat po, ulit ni Marla at nag-apuhap ng baso. Sa gabing yun, nakahiga si Elena na may magaan na dibdib. Lumalaki ang mundo namin, naisip niya, at handa akong maging mabuti sa sino mang dumating. Lumipas pa ang mga linggo, dumami ang deliveries, dumami rin ang gabi ng pagod at pagkabusog. Isang Sabado, habang nag-aayos ng mga resibo, muling nagtanong si Elena. Tristan, naisip mo na ba kung kailan tayo magpapamilya? Sabi niya, dahan-dahan ngunit malinaw. Natahimik sa Tristan. Ayan na naman ulit. Di pa ngayon. Hindi ko pa kayang isipin yan sa ngayon, Elena. Bakit? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin. Hindi ko alam. Parang hindi pa talaga ako handa. Sagot ni Tristan, sabay iwas ng tingin. Okay, sige. Tugon ni Elena at humugot ng hininga. Pero sana, wag mong gawing padarsandalan ng hindi pa. Pwede naman nating pag-usapan kahit dahan-dahan. Huwag muna ngayon, pagod ako. Ulit ni Tristan at halatang naglapat ang panga. Hindi mo ako kaaway ha, nag-uusap lang tayo. Paalala ni Ellen. Alam ko.
Tugon ni Tristan pero tumalikod na siya at lumabas ng sala. Naiwan si Elena, hawak ang listahan, pinipigilang bumuluwak ang sama ng loob. Sa pinto, dumaan si Marla bit-bit ang labada. Ate, ani Marla, may kailangan po ba kayo? Ayos lang ako, sagot ni Elena, mabilis na ngumiti. Salamat. Tumango si Marla at dumaan. Si Elena nakatitig sa liwanag mula sa bintana. Nagbiglang hanggang 10. Patience, bulong niya sa sarili. Huwag mong kalimutan ang sarili, pero huwag mo ring bitawan ang pinili mo. Maya-maya, bumalik si Tristan. Umupo sa tabi ni Elena, tila nahimasmasan. Sorry, wika niya, mahinang-mahina. Nabibigla lang ako kapag pamilyang usapan. Alam ko, tugon ni Elena, tinitingnan ang kanyang kamay. Pero sana, huwag mo akong iwan sa dilim. Hindi kita iiwan, sabi ni Tristan at hinawakan ang kamay ni Elena. Baka lang kailangan ko pa ng oras para maging sapat sa paningin mo. Tandaan mo, wika ni Elena at nilingon ng asawa. Matagal ka ng sapat sa paningin ko. Ang tanong, sapat ka ba sa paningin mo? Hindi nakasagot si Tristan. Humilig siya sa sandalan, pumikit at dahan-dahang huminga. Sa kwarto, dumaan si Marla at bahagyang isinara ang pinto ng spare room. Tahimik ang bahay, isang uri ng katahimikang parang pahinga bago dumating ang isang malakas na bagyo. Ilang buwan pa ang lumipas, mas lalo namang naging okay ang lahat para kina Tristan at Elena, lalo na sa negosyong minamanage nila. Kinagabihan, magkatabi sila sa kama. Sa kisame, gumuguhit ang anino ng umiikot na ceiling fan. Hinalikan ni Elena ang balikat ni Tristan. May meeting ako sa susunod na linggo, sabi ni Elena. Baka kailangan kong bumiyahe sa Cebu kung tuloy, ilang araw lang naman. Okay, wika ni Tristan, bariin ang tono na parang gustong sabihin na siya na ang bahala dito. Dito lang naman kami ni Marla at ako nang bahala. Diin pa ni Tristan. Alam kong kayang-kaya mo to, balik naman niya. Salamat, ani Tristan at mas lalong niyakap si Elena. Sa dilim, nauna siyang nakatulog. Si Elena gising pa, nakatingin sa outline ng kama sa kabila. Inaalala niya si Mama Lita, ang investors, ang benta, ang bagong bahay. Inalala niya rin si Marla, ang mahinhin nitong boses, ang mabilis nitong kamay, ang tawag nitong Kuya Tristan. Hindi yun hinala, wala siyang dahilan para magduda. Ang nararamdaman niya lang ay ang paglawak ng mundo nila at ang pagliit ng oras sa pagitan nilang mag-asawa. Marla, ayos ka lang ba? Tanong ni Elena isang umaga sa kusina habang inaabot ang tasa ng salabat. Mukha kang namumutla. Nahihilo lang po ako ate. Sagot ni Marla, mahina ang tinig. Baka puyat lang po ito, pasensya na po. Maupo ka muna, wika ni Elena, itinutulak ang upuan. Huwag mong pilitin ang gawa, ako muna sa lababo. Ako na po rito, giit ni Marla at mabilis na tumayo. Kaya ko naman po. Makinig ka, tugon ni Elena, banayad ang tono pero buo. Hindi ako ang boss mo rito, bahay to. Kung pagod ka, magpahinga. Kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Dumating sa Tristan, nagtanong kung ano ang nangyari. Nang makuha ang sagot, ay agad na nag-alala. Salamat po sa inyo, magpapahinga lang po ako sa kwarto. Sagot ni Marla at nag-iwas ng tingin. Babalik na lang po ako mamaya. Noong makabalik na si Marla, ay bumaling si Elena kay Tristan. Bakit parang mas kabado ka pa kaysa sa akin? Biro niya at pinapagaan ang namumuong tensyon. Pinsan niya ni nanay, sagot ni Tristan, tila may kinakasangkotang dangal sa boses. Responsibilidad ko yan habang nandito. Responsibilidad natin, pagtatama ni Elena, sabay abot ng tuwalya. Huwag mong kalimutan, partner tayo dito. Tumango sa Tristan, bahagyang napakamot sa batok. Oo, natin. Ngunit sa gilid ng kanyang ngiti, may bakas ng pagmamay-ari. Hindi sa tao, kundi sa tungkulin. Parang kailangan patunayan na siya ang haligi. Lalo pang lumago ang negosyo nila. Puno ang sala ng kahon. Gusto ni Elena ng dagdag na tao pero tumutol si Tristan. Hindi to patigasan, paliwanag niya. Sistema to.
Tahimik na sumang-ayon si Tristan, pero nang itanong ni Elena ang tungkol sa pamilya, umiwas siya ulit. Hindi pa ngayon. Kung kailan tayo umaasenso, wag na muna yan. Naiwan si Elena sa katahimikan habang si Marley naririnig na inuubos sa kwarto. Kinabukasan, nakita ni Elena si Marla na nagsusuka. Magpa-check up tayo, baka kung napapano ka na. Pero takot na tumanggi si Marla. Piniling manahimik ni Elena, ngunit ramdam ang bigat at ang hinala. Sa mga sumunod pang araw, pinili niyang magtiwala. Nakikipagkwentuhan siya kay Marla at binibiro kapag sumasabay kay Tristan kapag naghahanap ng trabaho. Tumatawa ang dalawa, pero sa gabi, iniisip ni Elena kung napapabayaan niya na ba ang sarili o ang kanyang asawa. Isang tanghali, dumating ang text na hinihintay ni Elena. Ma'am Elena, confirm na po ang slot sa Cebu. Sa Friday po, 9:40 AM ang flight. Hotel covered, kita-kits po. Mabilis niyang sinabi kay Tristan. Mahal, confirmed na. Balita ni Elena, masiglang boses. Aalis ako sa Friday, 3 araw lang. Babalik ako ng Sunday ng gabi. Sige, kaya-kaya mo rin yung meeting. Sagot ni Tristan, tila kontrolado ang tono. Ako ang bahala dito. Si Marla, maasahan naman sa gawaing bahay. Huwag niya rin kalimutan magpahinga. At saka Tristan, please lang, kung may mabigat sa loob mo, sabihin mo sa akin pagbalik ko. Wika ni Elena. Wala naman,